we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit. Nagbabalik po ang Arangkada sa umaga mga kariyon bilang bahagi po ng pakikisa ng flag carrier ng bansa o ng Philippine Airlines o PAL sa panawagan hong Decongest Metro Manila. Opisyal ng pinasinayaan ng PAL ang pagdaragdag ho ng mga eroplanong lilipad at dadapo po sa paliparan ng Clark International Airport. Simula po yan ngayong araw. Hakbang po sa mas pinalakas na operasyon ng flag carrier ng bansa o ng Philippine Airlines ang pagpapalawig po ng flights operation nito sa mga paliparan sa buong rehiyon ng bansa. Una na rito ay ang kanilang karagdagang operasyon sa kanilang domestic flights sa Clark International Airport o CRK dito po sa Central Luzon. Epektibo po yan ngayong araw. Ito pong non-stop flights mula po Clark to Cebu na sa loob lamang po ng isang linggo ay 4 na beses ang operasyon ho ng biyahe. Iyon ay mula po sa mga araw ng Lunes, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Kabilang po sa dalawang Airbus flight na may biyaheng CRK via Mactan International Airport sa Cebu ay ang Airbus flight number PR37 at ang Airbus flight number PR38. Kada linggo po, simula ngayong Lunes alas 7 ho ng umaga ay nakatakda ang unang flight ng Philippine Airlines sa naturang destinasyon nito sa Mactan International Airport. Habang para po sa mga taga Metro Central Luzon at Northern Luzon na nagbabalak po na magtungo sa Puerto Princesa, Palawan, ay 3 beses ho sa isang linggo ang lipad ho ng Philippine Airlines sa Clark International Airport. Yun po ay sa mga araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Hindi na rin po kailangan pang magtungo sa NAIA ng mga taga Central Luzon at Northern Luzon na nagbabalak kong magtungo sa lungsod ng Davao. Alas 10 pa lamang po ng umaga, kabilang na rin ito sa mga naitakdang karagdagan po ng flights sa Clark International Airport. Ang pagdaragdag ho ng karagdagang flights ng flag carrier ng bansa ay alinsunod na rin sa pagtugon sa panawagang Decongest Metro Manila para mapaluwag ho ang air traffic congestion sa Ninoy Aquino International Airport na isa po sa pinakabalang paliparan sa buong bansa. Bukod po sa mga domestic flights ng Philippine Airlines sa Clark ay maaasahan ho ng mga biyahero mula Northern at Central Luzon na madadagdagan pa ang mga flights ng PAL sa CRK. At para ho bigyan po tayo ng liwanag sa balitang yan ay makakausap po natin ng live ang presidente po ng CRK, ang Clark International Airport, na si Ginoong Alex Caugiran. Magandang umaga po sa inyo, Mr. President. Mr. President, kumusta po? Maganda hong development, ito hong balita na may pagdaragdag ho na domestic flights dito po sa ating paliparan o itong CRK. Ngayong umaga po, nagkaroon tayo ng inaugural flight ng Philippine Airlines papuntang Cebu. Ikatlong inaugural na to nung natatandaan natin nung nakarang taon, yung December 16. Inaugural flight ng Philippine Airlines flight from Clark to Katiklan, papunta Boracay. At saka yung Clark to Incheon, Korea, noong January 1. Today, ang Clark Cebu, sa Wednesday, ang Clark Davao, and hopefully before the end of March, yung Clark Busuanga at Clark Puerto Princesa. Ito po yung tugon ng Philippine Airlines na makatulong sa atin dito sa Clark International Airport for its full development. At saka po yung pagtulong din nila na makaka-decongest sa traffic sa Metro Manila. Ayon sa atas ng ating Pangulo, Pangulong Duterte, at sa pagtatuguyo din ng programa ng Department of Transportation ni Secretary Art Tugade. Mr. President, bahagi po ng malaking development ho na karagdagang domestic flights sa ating pong paliparan dyan sa Clark International Airport. Patungo naman sa mga pagdagsa ng mga carriers. Tama po kayo, nagre-ready po kami. At naka-ready po kami sa pagtatayo ng bagong terminal. May commitment po ang ating Pangulo at Secretary Tugade na bago bumaba sa panunungkulan ang ating Pangulo in the next 5 years or so, may tatayo ang bagong terminal. May 8 million capacity per annum sa first phase. Sa medium term, from 8 magiging 20 po
ang passenger capacity in the next 5 years to 10 years po. Mr. President, gaano naman po kalaki yung estimate ninyo na magiging bulto po ng mga pasahero kaugnay po nitong pagdaragdag ng flights ng Philippine Airlines dyan po sa ating paliparan? Maganda po, naayon yung katanungan ninyo kasi binabatay naman po natin sa objective ng Clark International Airport. Catchment population po na tinutumbok ng Clark Airport ay ang Northern and Central Luzon na umaabot ng 22 to 24 million kung isasama mo ang Kamanaba area. Pero ang sentro po ng ating pangikayat ng mga pasero ay galing ng Northern and Central Luzon. Kaya kung may 22 to 24 million population ang nasabing mga rehiyon, maasa po tayo na sana naaayon sa capacity ng itatayong bagong terminal, ang long-term projection po natin. Bakit po natin nasabi yan? Kasi po last year, ang 4 na terminals ng NAIA, ang 1, 2, 3, 8, 4, na may capacity ng 30 million passenger per annum, umabot po ng 37 million Ayun. ang na-generate na passenger last year. Out of 37 million, meron po tayong pag-aaral lang isang survey na hindi bumababa sa 10 milyon sa mga 37 million na yan ay nanggaling po dito sa Northern and Central Luzon. Kaya kung pagbabasihan po, ang 10 milyon na nagumamit na yan sa terminal ng Manila na nanggaling sa ating riyon, yun po ang tinatarget nating magiging pasero. Kaya mahihikayat po natin yan na gamitin ang Clark kung ang kanilang destination, whether domestic or international destination, meron pong mga carriers na lilipad from Clark. Kasi po, no-brainer naman yan, di ba? Halimbawa, galing ka ng Baguio, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, o Pampanga, o nearby Bulacan and Bataan. Bakit ka pa pupunta ng Metro Manila sa NAIA kung meron namang destination dito sa Clark? Kaya yan po, may market, kaya kinakailangan lamang makumbinsi natin ang mga carrier na lumipad sa atin. Nang sa ganun po, ma-service natin yung merkado na yan na nanggagaling sa Northern and Central Luzon. Kaya tama po, yung tanong nyo na naman kanina, kung ano pa ang dapat isagawa dito sa ating pandaigdigang paliparan, nang sa ganon, matugunan ang pangangailangan hindi lamang ng mga pasahero, maging ng mga carriers, nang sa ganon, dito na po sila magbase sa kanilang mga ilang eroplano. Panghuli ko pong tanong, Mr. President, ito hong inaasahan ng ating mga kababayan dito sa Metro Central Luzon. Kumusta naman po yung isasagawa ninyong pagsasaayos naman po doon po sa mass transport, kung tawagin ho, at saka yung public transport natin para madali hong makapunta dyan sa mismong paliparan natin sa Clark International Airport dahil nagiging problema ho kung paano ho sila maitatawid. Lalo na ho kung sakaling yan, tuloy-tuloy na ho yung pagdaragdag ng mga domestic flights. Tama po yan. Meron po kaming dedicated bus sa kasalukuyan. Yung nanggagaling sa bahaging south, meron po tayong mga buses na naka-standby sa Trinoma na kasabay ng pag-alis nila, naka-angkla po doon sa mga eroplanong parating at paalis ng Clark. Meron din po rin tayong mga buses dito na papuntang Northern Luzon, meron din po papuntang Metro Manila. Meron po tayong local transport dito na mula dito, dadalhin sila sa terminal sa Maydao o kung saan sila makakasakay, makakapili. Pero, meron din po rin tayo mga pampasaherong sasakyan dito at mga taxis at mga utility van. At bukas din po tayo sa pagtanggap ng iba pang transport group. At lalo na po, dito sa unang kwarto ng taon na to, ang CDC po, ang Clark Development Corporation, ay nagtatayo ng isang terminal dito sa malapit sa SM. At sana po, ang pagkikipag-usap namin sa Clark Development Corporation, sa terminal na ito ay pabayaan din maglagay ng i-position natin yung mga provincial buses. Nang sa ganun po, kung meron terminal dyan, mula dito sa airport papunta sa terminal na yan, ang mga pasahero na walang dalang pampribadong sakyan ay may makakapili po sila ng sasakyan na magdadala sa kanilang pag-uwi o paroroonan.
Mr. President, panghuli po naming tanong, nakadunghaw ho yung mga nanonood sa atin nationwide. Hikayatin niyo ho sila na sila po'y bumiyahe sa ating pong paliparan dito sa Clark International Airport. Maraming salamat po. Tama po, maraming salamat sa inyong programa, yung Arangkada, at sa inyong mga nakikinig at nanonood sa kanilang mga telebisyon. Inihikayat po natin at iniimbitahan natin ang ating mga kababayan hindi lamang dito sa lalawigan ng Pampanga, kundi yung mga karabig probinsya mula sa Central Luzon, sa Northern Luzon, sa Cordillera Autonomous Region, yung tatlong rehiyon na to, ang isang pinagtutuunan natin ng pansin na sana po sa halip na sa Manila pa tayo sasakay papunta sa ating destinasyon. Bukas po ang Clark, mas malapit sa atin, mas kumbinyente sa atin, mas nakakatipid po tayo dito, nakakasiguro po kayo na ang serbisyo dito, ang kasiguruhan o isupin ng seguridad, makakaasa po kayo na 24 hours, 7 days a week. Nakaantabay po kaming nagtatrabaho dito sa Clark International Airport. Hindi lang po ito makakatulong sa inyo, makakatulong din po ito sa amin sa ating korporasyon na pag-aari ng gobyerno, and ultimately, makakatulong po ito sa ating ekonomiya. Ito po yung tinatawag ng certainty of development. Inuulit ko po, magkakaroon ng certainty of development. Ibig sabihin, kapag fully develop ang isang civilian aviation complex, yung negosyo na nakapaikot dito, hindi lamang sa loob ng paliparan, maging sa labas ng paliparan, magkakaroon ng domino theory. Kikita hindi lamang ang korporasyon, kikita hindi lamang ang mga concessionaire, kikita hindi lamang ang transport, kundi angat ang ekonomiya. Ang pagangat ng ekonomiya ng gitnang Luzon ay makakadagdag sa pagsulong at pagangat ng ekonomiya ng ating bansa. The development of Clark is a development of the region, and the development of the region is a contribution to the overall development of the Philippine economy under the presidency of President Digong Duterte. Marami pong salamat, Ginoong Alex Caugiran. Yan po ang Presidente at CEO ng Clark International Airport. At makakausap naman po natin ang Area Manager ho ng Philippine Airlines na si Ginoong Michael Villaflor Jr. Kaugnay pa rin po ng pagpapasinaya ng Philippine Airlines sa mga karagdagan pong Airbus flight. Na siya naman pong lilipad dyan po sa Clark International Airport at maging ho yung mga dadapo patungo ho ng Cebu at Davao at sa mga susunod po na araw, maging ang Palawan dyan sa Puerto Princesa ho ay magkakaroon na rin po ng karagdagang domestic flights sa Clark International Airport. Magandang araw po, Ginoong Michael Villaflor. Good morning po. Opo, maganda pong balita ito, lalong-lalo na dito po sa ating mga karehiyon. Sa inyo pong expectation, gaano po karami na parokyano ho ng flag carrier ng ating bansa na yung mga air passengers natin mula ho dito sa Central Luzon? Actually, sir, doon sa aming study, we're looking forward ho doon sa mga pasahero na magagaling po as far as Northern Luzon, Ilocos, Quirino, Nueva Ecija, Benguet, Baguio, and yung mga peripheral provinces dito, which is Tarlac, Zambales, Subic, Olongapo, Bulacan, and most of all, Pampanga po. Ayun. Sa inyo po bang tansya, sir, kaugnay po nitong pagdaragdag ng domestic flights dito po sa Clark International Airport, ang gusto po kasi ng malaman nitong ating mga biyahero, kung merong karagdagang bayad sa kanilang pamasahe, kung sakali gagamitin nila itong ating paliparan dito sa CRK. Okay. Right now po, sir, that's a good question. Every time nag-ooperate kami, we introduce new flights, nag-o-offer kami ng mga promotional fares para ma-attract lahat yung mga ating kababayan. Alam naman ninyo, iba-iba yung mga segments niyan. Meron diyang OFWs, may mga local tourists, at saka mga businessmen. So, ang expectation namin this year, medyo mataas ho. Sa Makatwid, itong flight namin ng Katiklan noong December 16, medyo nag-hit kami ng almost 100% load factor.
And then yung Incheon natin from Clark, medyo nagpipick up na rin ho at 70 to 80%. And this morning, nung nag-take off po yung ating Cebu, which is of course, pagkaalam mo natin lahat is after holidays na po, Yes. medyo 118 passengers out of 156 seats. So that's about 75%. So ganun ho ka-positive kami ngayong year, no? So ang mga susunod ho natin dyan is yung Davao in February 1. And then by summer, starting March 26, we plan to operate ho yung Clark, Puerto Princesa, and Clark to Busuanga. Ayun. Gaano po kalaki yung potential na nakikita nyo sa Clark International Airport para dagdagan pa yung mga domestic flights na dumadaong po dito sa ating paliparan? Actually, sir, based doon sa study namin, we're underestimating the market potential kasi marami hong nakikita kaming development around. So, not just because of yung congestion problem sa Manila, kung hindi, parang we're coming back at the heart of Central Luzon and some in Northern Luzon. If you will remember, dati may flight ho kami sa Baguio, San Fernando, La Union. Wala na ho yung mga yon, ano? So, over the years na wala ho kami, medyo nag-develop ho yung market. So, ngayon ho, gusto ho namin itap yung Clark para sa not just domestic stations or provinces, but regional and even US and Japan. Ayun. So, in the meantime, ang ginagawa ho namin, pinapadaan ho namin sila sa Cebu kasi sa Cebu ho, marami na ho kaming direct flights to the US and Japan and Singapore. So, base po sa inyo pong standard, sir, ito po bang ating paliparan dito sa Clark, gaano po kalaki po yung tsansa na madagdagan pa po yung flights, bukod po sa domestic flights, madagdagan pa po o maging puntirher nyo rin po na magkaroon ng mga karagdagang international flights ng Philippine Airlines? Yes, sir. Itong Clark International Airport ho, rated for bigger aircraft. So, hindi ho impossible na mag-upgrade ho kami ng mga eroplano to wide body. So, ang nakikita ho natin ngayon, we're just operating the Bombardier, yung mga 76-seater, kasi we're on the developmental stage. So, medyo hinay lang ho kami, pero ang potential is very vast. Ayun. Marami pong salamat, sir. At nawa po sana makarating din po sa mga air passengers po ng Philippine Airlines ang inyo po mga panawagan na maging tuloy-tuloy na po at non-stop na ang domestic flights dyan po sa ating paliparan sa Clark International Airport. Yan po. Yes, sir. Thank you very much po. Nakapanayan po natin si Ginoong Michael Villaflor Jr., ang Area Head Manager po ng Philippine Airlines dito po sa ating rehiyon. Manatili pong nakatutok at magbabalik ang Arangkada sa Umaga. Thing up.